Hapon po sa magilik ng taga-subaybay sa Instagram at sa Facebook. Ako po may kunting ibahagi sa inyo tungkol sa mga bagay na pangreliyon. Ito po ay tungkol doon sa ambagan o abuloy na isinasagawa po ng mga reliyon ngayon. Yung mga samahan na kung saan tinatawag nila yung kanilang samahan na iglesia. Alam niyo po, may talata po kasi sila sa Biblia na ginagamit para maging batayan nila doon sa pangungulikta nila ng abuloy mula sa kanilang mga members. So itong talata sa Biblia, ito po yun yung madalas nilang gamitin. So ito po yung nakasulat sa unang Korinto 16:1 hanggang 3. So babasahin po natin yon kung ano yung nilalaman ng bahagi no ng sulat ni Pablo sa taga-Korinto. So ayon dito sa unang Korinto 16:1 hanggang 3, ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya na iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa, upang wag nang magkaroon or upang wag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. At sa pagdating ko, ang sino mang inyong mamagalingin ay sila ang aking susuguin na may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy sa Jerusalem. Ayon sa instruction niya, dapat gagawin nila ito tuwing unang araw ng sanglinggo or Sunday. O ang mga iglesia na nagsisilitaw ngayon, ginagamit nila ito, yung talata na binanggit ko, para i-justify po yung pangungulikta din nila ng abuloy sa kanilang mga members. So, ginagawa po nila yung pangungulikta nila sa araw ng linggo, sa araw ng kanilang pagsamba. So, tuwing araw ng kanilang pagsamba, doon mismo sa pagsamba na yon, mayroon silang allotted time doon na ibinibigay upang mangulikta po sila ng contribution sa kanilang mga members. So ang tanong ko po, saan po mababasa sa talata na binanggit ko na dapat ang ambagan gagawin mo yun sa araw mismo kung saan nagsasamba sila? Kasi malinaw po sa talata, walang binanggit na pagsamba doon kundi ang binanggit doon na dapat sa araw ng unang araw ng sanglinggo ay magkakaroon ng ambagan. Walang sinabi po doon na dapat ambagan at saka pagsamba. So malinaw na ayon sa talata, ambagan po ang dapat na o ang ambagan ang tinutukoy ni Pablo. Wala siyang sinabi na dapat mayroong pagsamba sa araw na mismo na yun na kung saan may ambagan. At saka kung napansin nyo po yung talata, sinasabi doon na tuwing unang araw ng sanglinggo dapat sila mag-ipon hanggang sa pagdating ni Pablo. Magkakaroon ng ambagan upang pagparian ni Pablo ay wala ng anumang ambagan na magaganap. So ibig sabihin, linggo-linggo po dapat sila ay mag-ipon ng pera hanggang hindi pa dumarating si Pablo. Kasi si Pablo bilang apostol, nangangaral po yan kung saan-saan. So town to town, province to province. Kasi yun po kasi yung task niya o yung trabaho niya. So pag siya po ay nasa malayo, sumusulat po yan. Sinusulatan niya ang bawat lokal ng iglesia kung saan yun po ay kanyang sako po ng kanyang ministry. So ngayon, kasi po dahil po nasa malayong lugar siya, sumulat siya ngayon sa taga-Korinto na pagdating doon sa ambagan na yun, dapat gagawin nila ayon doon sa iniutos niya sa taga-Galacia. So ang nangyayari po kasi ngayon, yung mga reliyon po ay ginaya nila yung talata na ito
upang i-justify yung kanilang pangungulikta. So ang tanong ko po, bakit po sila nangungulikta ng pera sa kanilang mga members sa araw ng kanilang pagsamba kung wala pong instruction sa kanila? Kasi ang instruction po, para po ito sa taga-Korinto eh. Hindi po ito instruction ni Pablo para sa lahat ng iglesia sa mundo. Napansin niyo po yung talata. So ito po isang pandaraya sa inyong kapwa-tao dahil ginagaya niyo kung ano yung nakasulat dito sa talata. Samantalang hindi naman kayo yung sinulatan. So para bagang sinasabi niyo na halimbawa, gumawa ako ng sulat para po ito kay Juan ang sulat. Ngayon, pinakialaman ito ni Pedro. So nung nabasa ni Pedro yung sulat ko na para kay Juan, ginaya niya. So ano pong yung tawag niyo doon? So kinopya niya yung sulat, sinunod niya kung ano yung nakasulat doon, tsaka ginawa niya na hindi po yun para sa kanya. Walang pahintulot mula sa akin. So ano po yung tawag natin doon? Kung hindi po ba? So kung ginawa niya yung isang bagay na hindi instruction para sa kanya, yun po isang pandaraya. O di po ba? So ayon dito sa talata, kung itutuloy natin, ang abuloy po kasi na yun, mayroong purpose po yun kung bakit nag-ambagan yung mga taga-Korinto saka yung taga-Galacia. So ayon dito sa verse 3 po nitong unang Korinto 16, ganito po ang nakasulat. At pagdating ko, ang sino mang inyong mamagalingin ay sila ang aking susuguin na may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy sa Jerusalem. Ibig sabihin, yung abuloy pala o yung ambagan ay intended ko pala yun para sa taga Jerusalem, dadalhin sa Jerusalem. Hindi po yung dadalhin kung saan-saan, dadalhin po yun sa Jerusalem. Kasi po, tulong po kasi ito ng mga iglesia ng taga Korinto at taga Galacia sa taga Jerusalem. So batay po kasi dito sa nakasulat sa Roma 15, ganito po ang nakasulat dito. Roma 15, 25 hanggang 26. Ay, uupisan ko rito sa versikulo. Ito lang, dito ko umpisan. Roma 15, 25 hanggang 26. Ito po yung nakasulat. Ngunit ngayon, sinasabi ko, ako'y pasa sa Jerusalem. Si Pablo po yung sasalita dito kasi sulat niya ito sa taga-Roma. So ayon dito sa sulat niya, ngunit ngayon, sinasabi ko, ako'y pasa sa Jerusalem upang mamahagi sa mga banal, sapagkat minagaling ng Macedonia at ng Akaya na gumawa ng isang ambagang laan sa mga dukha na nasa Jerusalem. So yung ambagan ng Macedonia at ng Akaya ay para po pala yun sa mga dukha sa Jerusalem, ambagang laan. So ibig sabihin, hindi po ito ambagan sa kung anong ibang purpose, kundi ito'y ambagan para doon sa dukha sa Jerusalem. Yung Macedonia po kasi at yung Akaya, lalo na yung Akaya, isa po siyang province, isa po siya sa mga province na sakop po ng Roman Empire noon. So sa Akaya po, dito po situated yung siyudad ng Korinto. So yung tinutukoy niya doon na Akaya ay mga Christian community po yan doon sa province na yon, kasama na po doon yung Korinto. So itong mga taga Macedonia at taga Korinto na nasa Akaya, sila po ay gumawa ng isang ambagan. Yun po ay isang ambagang kusang loob. Hindi po yun ayon sa iniuutos sa kanila, kundi po yun ay
kusang loob nilang ginawa para po doon sa mga dukha sa Jerusalem. So ngayon, ang tanong dito, bakit nagkaroon po ng contribution o pangungulikta ng abuloy itong mga iglesyang nagsisilitawan sa panahon natin ito? Saan nila kinuha yung authority nila para gawin po yun? Maliwanag na sila po ay mga mandaraya. Kasi po ayon dito sa talatang nakasulat sa unang Korinto 16, 1 hanggang 3, ang inutusan po dito yung taga-Korinto. O, hindi po inutos ito ni Pablo sa lahat ng iglesia dito sa mundo. Kung napapansin nyo lang po sana yung talata, kung naiintindihan nyo. Kasi bakit po nila gagamitin ang talatang ito na hindi naman po sila yung binanggit? Wala naman pong binanggit dito sa iglesia ng Diyos sa Pilipinas sa mga iglesia ng Diyos sa kung saan saang lugar. Ang binanggit po dito, iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sulat para sa taga-Korinto. So bakit sila nagkaroon ngayon ng ambagan itong mga iglesyang nagsisilitawan ngayon sa paano natin kung yung tinutukoy sa talata ay hindi naman sila? Di po ba? Sana po pag-isipan nyo yung mga gagawin yung pag-abuloy dyan sa mga iglesia ninyo. Kasi po alam nyo, ang relihiyon po kasi, lalo na itong relihiyon ng mga Kristiyano na alam nyo, sa dulo po ng kanilang ginagawa, pera po kasi yung kanilang dito. Yung kanilang goal. Hindi po yung kaligtasan ninyo. Yung goal po nila dito ay yung pera. Kasi, paano ko nasabi na ganun yung goal nila? Kasi bakit nila gagamitin itong talata sa Biblia kung hindi naman sila yung tinutukoy? Hindi sila yung binigyan ng instruction. Di po ba? So dapat po, bago po tayo magbigay ng anumang tulong, pag-isipan po sana natin bago tayo magbigay ng anumang abuloy dyan sa mga iglesia na kinaaaniban nyo. So sana po nakatulong itong aking konting ibinahagi sa inyo upang kayo po sa sarili nyo ay makapagdesisyon kung ano yung nararapat ninyong gawin. So maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat po.